Boss Bad, sana maglabas din ng ang DDS supporters ng mga listahan ng party list at senatoriables na hindi natin iboboto. Ayan na nga po, hindi natin iboboto. Yung 12 na yan. Ano pa? Yung team ng mga Makabayan Black. At saka itong team ng Chekibam. Chekibam, Chekibam. Ano pa ba? Gusto nyo pa ba isa-isay natin? Eh, lahat po yung 12 na yun. Sa party list po, wag na. Hindi ko naman kilala yung mga party list. Alam niyo po, hindi po ako mag-endorso ng mga hindi ko kilala. Mahirap po yun. Eto, mga kilala natin to. PDP. Yan tatlong PDP. Bato, Bongo, at saka to si Ipi. Marcoleta. Yan pa lang po eh. Wala pa nagpa-file eh. Naghihintay nga tayo ng kung sino pa magpa-file. Na tayong mag-isip na pumili sa admin. Ako talaga, yan talagang sabihin ko sa inyo. Kahit na magagaling na vlogger pa magsabi sa inyo na otherwise. Kasi kung babalik lang tayo ng mga qualification, in the first place, ang tanong ko, bakit yung ipopromote ng qualified, bakit pinili yung gobyerno niyan? Yung kay Doc Willie Ong, alam niyo po, sa totoo lang, no? May nabasa nga ako riyan kanina. Kaya nga nagka-cancer dahil sa stress sa politika eh. Alam niyo, kung ako lang, kung makasurvive siya, gumaling siya after nitong, wag naman, kakikita lang natin yung video eh. Hindi naman tayo ganun kasadista. Ganun ba tayo kasadistang mga tao na pipilitin natin yung tao? Nakita niyo umiiyak, umaaray. Dadayain lang yan. Wag na tayong lumahok pala sa eleksyon, dadayain lang pala eh. Ano pa ginagawa? Diyan ako galit eh. Sa dadayain lang tayo. Teka lang po ah. Yung mga nagsasabing dadayain lang tayo. No? Kailan po nadaya yung mga Duterte? May talo na ba sila? So kung nadaya sila, dapat natalo sila, di ba? Hindi niyo ko mapapaniwala diyan. Laban po tayo, defeatist po 'yan eh. Ayan, yung mga nagsasabing ganyan, ayaw bumoto niyan. Sagutin niyo yung tanong ko. Nadaya na ba mga Duterte? Kasi alam ko sa mga Duterte, wala pang talo eh. Ngayon, kung nananalo yung mga Duterte, bakit kayo maniniwala na wag na tayong bumoto, dadayain lang tayo? Ang nagsasabi po niyan, yung pong mga tao na ayaw tayong pabotohin. Bumoto po tayo. Dahil ang mga Duterte hindi pa nadaya. Bumoto po tayo. Huwag kayo maniwala dyan sa mga, sino ba yung mga dadayain tayo, matanggal na natin yan kung ganyan ang utak nyo. Nagising na raw siya na nakasama na siya sa lineup ni BBM. Siya nga unang labas ng senatorial slate ni BBM. Bigla, tama. Di ba siya yung naglabas niyan? Kaya madali tayong sayang yung right natin kung di tayo boboto. Boss, may kompleto na ba lineup sa PDP? Yung PDP nga po, 3 pa lang. So, dinagdagan natin si Marcoleta. Maghihintay po tayo ng mga official candidate, di ba? Hindi po yan administration na bubuo po ng kandidato. May endorse lang po yan si Tatay Digong. Sa tingin ko, hindi na makakabuo sila ng 12. Kaya kung may kaalyado, pro Duterte na tumatakbo, iboboto natin. Sir, tanong lang, ano na po update kay Pastor Kibuloy? Ang alam ko, nakakulong siya. Yun lang po update ko. Hindi po ako member ng KOJC, hindi po ako member ng SMNI.
Kaya wala po akong update maliban dun sa nakakulong siya. Yung update nyo lang din, yun lang po. One day lang tayo magkaka-power to vote. Every 3 years, ha? Sasayangin nyo pa. Boss, kung nakabuo ng 12 si PRRD, paano boto mo ba si Marcoleta? Alam nyo po, hindi ko maintindihan bakit gusto nyo siraan si Marcoleta. Sige, bigyan nyo ako. Bakit gusto nyo sirain si Marcoleta? Alam nyo yung mga gimmick na ganyan, nauunan na ako mag-isip sa inyo. Nakita nyo ba yung mga papori ni PRRD kay Marcoleta? Bigyan nyo ako ng dahilan kung bakit hindi ko iboboto si Marcoleta. Sabihin nyo sa akin na hindi siya pro Duterte. Sabihin nyo na hindi niya pinagtanggol si Sara Duterte nung sa may Congress. Nanonood tayo lahat eh. No? Huwag nyo siraan si Marcoleta rito sa channel ko. Hindi po to channel ng kung sino-sino, channel to ni Badong. Sisiraan nyo si Marcoleta po siya. Hindi nyo ako matatrap sa mga tanong na ganyan. Paano kung ano? Kita nyo ba si Marcoleta kung paano niya pinagtanggol si BP Sara? Tinanggalan nga siya ng mga committee. Hindi nga natin nakita yan sa mga senador ng ni Tatay Digo. Yung ginawa ang pagtatanggol ni Marcoleta eh. Importante po na ipagtanggol si BP Sara. Hindi po yung nasasaktan yung ego. Binabalatuba na si BP Sara, yung nagtatanggol, ayaw nyo iboto natin. At sino pa iboboto natin? Si Marcoleta po para sa taong bayan. Mga naghasik ng mga ano yan eh. Naghasik yan ng ano, ng mga, anong tawag dyan? Kukot ako ng mga tao. Yan, si Badong pala. Ganun. Utot nyo, hindi nyo ako mahuhuli sa ganyan. Kahit mag-independente yan si Amy at Ping, di naman ako boboto sa kanila, never again. Alam nyo po, wag kayong papadala sa bola. Hindi po sila ilalagay ng administrasyon. Marami pong kandidato administrasyon. Maraming pera eh. Hindi po pwedeng sabihin nila na hindi nila alam. Boto mo daw boss si Kiko Pangilinan kumpara kay Marcoleta. Marcoleta po iboboto namin. Congressman Busita po. Ano po si Congressman Busita? Ano po siya? hindi po tayo nangangampanya ng mga congressman dito. National level lang po tayo. Kasi hindi natin alam eh. Sa totoo lang po, bakit po hindi ako nangangampanya ng mga local level? Hindi ko naman alam nangyayari dyan sa mga local level. Hindi ko nga kilala kung sino pro-Duterte at anti-Duterte dyan. Bakit naman ako mangangampanya? Katulad niyan, Congressman Busita. O ano po, bakit po tayo mangangampanya ng for congressman? Hindi po ako mangangampanya ng for congressman. Boss Baz, ano reaction nyo sa laro ni Amy Marcos? Wala po ako reaction, hindi ko po siya iboboto hindi dahil sa kung ano-ano sinasabi niya lately. Hindi ko siya iboboto dahil ayon kay BP Sara, hindi niya naman kilala si Bongbong. Nanliligaw sila kay BP Sara noon. Ang naglapit sa kanya kay Bongbong, si Amy Marcos. No? Dahil kaibigan, nagtiwala. Yun naman pala, pagka nakaupo na, wala nang control si Amy Marcos. Hindi po tumakbo si BP Sara na ang pangako sa kanya, takbo tayo, Vice President kita. Pagka nanalo tayo, uusigin ka na ng lahat ng mga kakampi ko. Wala pong ganun tsak yun. Hindi papayag yun. Tumakbo ka. Pag nanalo kami, babanatan namin lahat ng Duterte. Yung kalaban nyo, sila Franz Castro, yan yung kakampihan namin. Hindi, wala pong ganun. Tinitiyak ko, hindi ganun ang pangako nila.
Yan nga yung sinasabi ni BP Sara. Akala ko ang napagkasunduan namin, unity and continuity. Nang hinayang siya dahil ang daming proyekto pa ni Tatay Digong. Tignan niyo yung Pangil bridge na yan na ipinagmamalaki. Wala nang problema pag malaki niyan. Yan nga po yun eh. Yan nga yung pinangako mo kasi. Kung tinuloy mo lang yung mga proyekto ni Tatay Digong, wala sanang problema Pilipinas ngayon. Di ba? Laki din ng epekto ng media. Yung kaibigan ko kanina, yung pananaw niya, hindi daw may paliwanag yung budget niya at nag-bitch lang daw. Nakakalungkot lang pero nag-explain ako kasi mukhang sa TV siya nanonood. Pwede rin naman nanonood siya sa mga vlogger na kalaban eh. Yan din naman yung sinasabi nila eh. Congrats. Kaya nga po, kailangan namin ng tulong ninyo. Di ba? Paliwanag nyo sa kanila kung ano talaga yung nagaganap. Una, sa tanong na bakit hindi nagpapaliwanag sa confidential fund. Confidential nga po eh. Ngayon, hindi na po confidential. Nilantad na nila Franz Castro. Nilantad na nga nila eh. Papaliwanag pa rin ni BP Sara. Boss Bats, napanood ko, sinisiraan si BP Sara na isang vlogger man na maril, kailan lang. Di ba pwedeng kasuhan yun na libel? Alam niyo po, hindi po ganyan magtrabaho yung mga Duterte. Ang dami po nanira kay Tatay Digong. Kaya nga po kami narito para ipagtanggol. Yan po, kay Ninyo po nagmula yan eh. Si Ninyo po una nagsalita niyan. Ang source po nila si Ninyo. O tanong, kapanipaniwala ba ang source Ninyo? Kayo na sumagot. Kasi sinulatan niya ni BP Sara noon na napakyan. Parang ini-encourage na yung positive, hindi yung negative na walang iya ka. Anong klase kang player? Mga ganun, hindi ganun. Positive na gamit. Parang ini-encourage niya na hindi tayo naunawa. Kasi siya nanapak din. Siya yung binigay niyang halimbawa kay Amores para magbago. Akala naman natin nagbago. Napunta nga sa PBA. Ayun pala, hindi. May mental issues yun. Anger management. Kung sa Amerika yan, pinag-shrink na yan, di ba? O psychiatrist na yan. Sa tindi ng paninira ng vloggers at ng Kongreso, mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan, Boss Buds. Kahit survey number 1 pa rin. Yun po eh. Pati yung pagiging number 1, nililihim pa rin nila. Normal lang yun. Puta, siniraan nyo na siniraan eh. Bababa talaga yan, pero number 1 pa rin. At kaya pala silang tapalan sa mukha ng pera. Kahit lantaran ng korupsyon ngayon, wala silang say. Di ba? Tama naman yan. Ako, maganda yung observation ni Ella. Maaaring hindi natin mapatunayan na mukha silang pera. Pero ang daming korupsyon. No? Nasaan kayo? Kakampi pa niya. Isa pa yan si Pacquiao. Kalaban niya noon si BBM. Ngayon, paalipin. Nawalan na respeto tao. Correct.